How to Become Work From Home Bookkeeper with No Budget, Filipino Mom Edition. So hey guys, sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano magsisimula ng work from home as a bookkeeper kahit wala kang malaking budget. Kasi marami nagtatanong sa akin, Karen, gusto ko talaga magsimula ng bookkeeping pero hindi pa ako ready, wala pa akong budget. So gusto kong sagutin yon. So magkano ba talaga yung kailangan mo? At kung ano yung mga bagay na feeling mo kailangan mo, pero hindi naman pala talaga. Kasi nung nagsisimula ako, ganun na ganun yung mindset ko. Akala ko kailangan ko muna ng kompleto muna yung mga tools ko at kompleto yung setup ko bago ako maging ready. Pero hindi. Hindi pala siya ganun. So tara, simulan na natin. So, bakit bookkeeping yung pinakamatipid na work from home business? Pero bago tayo pumunta sa breakdown ng gastos, gusto ko munang sagutin yung mga malalim na tanong. Bakit bookkeeping? Kasi kung ikaw ay naghahanap ng work from home, ang daming option. As a mom like me, pwede kang maging BA, pwede kang magbenta online, pwede kang mag-MLM. Hindi ko sinasabing masama yun. Pero pag pinag-usapan natin yung mga numbers, iba talaga yung bookkeeping. Pag nagbebenta ka ng mga produkto, may cost ka kaagad. May puhunan, may inventory, may shipping. So bago ka kumita, maglalabas ka muna ng pera. Sa bookkeeping, iba. Ikaw yung service. So wala kang ibebentang physical na bagay. Wala kang inventaryo. Wala kang kailangan na i-out na kapital bago ka kumita. At yun yung kita mo. Halos sa'yo lahat na pupunta. Kaya yung tanong na magkano yung kailangan mo para magsimula ka, usually mas maliit talaga siya kaysa dun sa iniisip mo. Isa-isahin natin. Una, kailangan mo ng laptop. Ito yung pinakamalaking investment mo. At alam mo yung tanong, kailangan ba high spec? Hindi. Yung trabaho mo is tumatakbo lang siya sa QuickBooks, Xero, spreadsheet, at email. Hindi naman siya video editing at programming. So kahit hindi mid-range yung laptop mo, kayang-kaya mo. Nung nagsimula ako, yung laptop na gamit ko is yung luma kong Asus na laptop. Sira pa yung screen. So, kaya yung ginawa namin ng asawa ko, bumili kami ng monitor at keyboard. Actually, inutang lang namin siya para lang makapagsimula ako. Ganun ako kadeterminado na magsimula nun. Tapos, nung nagka-first client ako, doon naman bumigay yung laptop ko. As in, nag-blue screen siya. Hindi siya ma-open. So, napilitan ulit kaming umutang ng second hand na CPU. Hindi siya ideal. Actually, hindi siya perfect setup. Pero tuloy lang. Hanggang sa dumating yung second client ko at dahil doon, nangyari yung hindi ko makakalimutan. Nasira yung ulit yung ginagamit ko pero nakita yun ng client ko na nag-e-effort ako sa kanya. Tapos nakita niya yung willingness ko na magtrabaho kahit hirap na hirap ako. Siya pa yung nag-offer sa akin na tulungan ako at pinahiram niya ako ng budget para makabili ako ng brand new na computer. At doon ko na-realize na hindi mo kailangan ng perfect na setup para makapagsimula ka. Kailangan mo lang magsimula at ibigay mo yung best na opportunity na meron ka. Kasi minsan, yung mga client mo mismo, yung magiging daan mo para makapag-upgrade ka ng setup. Pero ang point lang, huwag mong gawing excuse yung laptop mo. Kung may gumagana kang laptop ngayon, sapat na yun para makakuha ka ng first client mo. Pangalawa is internet. So, malamang meron ka nito kasi binabayaran ko to ng monthly para sa bahay ninyo. So, hindi mo kailangan ng bagong gastos. Pangatlo is accounting software. Ito yung pinakagusto kong part. Kasi yung QuickBooks Xero, alam mo ba magkano? Zero. Wala kang ilalabas. Talaga. Kasi yung client mo yung magbabayad ng subscription. Hindi ikaw. Ang gagawin mo lang is bibigyan ka niya ng access sa books nila. So, yung main tool ay libre. So, pang-apat, yung mga platform para maghanap ka ng client. Katulad ng Online Jobs PH, Upwork, LinkedIn. Libre lang gumawa ng profile. Libre lang mag-apply. Yung connect sa Upwork na kasama sa free account, sapat na yun para makapagsimula ka. So, again, wala kang kailangan bayaran para makakita ng client. Panglima is professional email. Libre lang naman gumawa sa Google Work ng email. Pero ang point nito is kahit Gmail lang muna
sa simula, okay lang yun. Hindi yun yung magde-decide sa'yo kung kukunin ka ba ng kliyente mo. Ang mas importante is yung skills mo at paano makapagsulat ng cover letter. So, pang-anim is training and certification. Ito yung part na madalas nakakapagpa-delay sa mga gusto magsimula. Kasi iniisip nila, kailangan ko muna ng certification. Kailangan ko muna ng paid course. Pero nung nagsimula ako, in-exhaust ko lang muna talaga lahat ng libre. YouTube tutorial, free trials ng QuickBooks at zero, practice gamit ng mga sample companies, Facebook groups. Doon ako natuto. Yung certification, malaking tulong siya. Oo, yes. Pero hindi siya yung requirement para makakuha ka ng first client mo. Kasi yung actual experience mo, yun yung mas malakas na proof kaysa certification. So, pag pinagsama-sama mo lahat yon, laptop na meron ka, check, internet na binabayaran mo na, software na libre, platforms na libre, training na sisimulan mo ng libre, hindi talaga malaki ang kailangan mong puhunan. Ang hindi mo kailangan bilhin, ngayon, pag-usapan natin naman yung mga kabilang sa site, yung mga bagay na hindi mo na muna kailangan bilhin bago ka magsimula. Kasi minsan, sila yung mga nagiging dahilan kung bakit hindi natutuloy yung mga tao. Una is yung website. Hindi mo kailangan actually ng website muna para makakuha ka ng first client mo. Makikita ka nila sa OLJ, sa Upwork, sa LinkedIn, hindi sa sarili mong website. Pangalawa is logo and branding. Hindi ka kinukuha ng client dahil maganda yung logo mo. Kinukuha ka ng client dahil marunong ka at mapagkakatiwalaan ka. Pangatlo is ring light at camera setup. Para sa mga video calls, okay na yung laptop ng camera at maayos na ilaw. Hindi na kailangan ng production setup. Pang-apat is maraming certification. Isa muna, matututo ka, gamitin mo, kumuha ka ng client din, saka ka na magdagdag. Hindi masama yung mga to kasi may time ka para sa kanila. Pero hindi bago ka magsimula. Ngayon, may isang bagay pa akong gustong idagdag. Ito yung pinakamahal sa lahat. At hindi siya laptop, hindi siya software, hindi siya training. Alam mo kung ano yon? Yun yung oras na hindi ka pa nagsisimula. Pag naghihintay ka ng isang buwan yung wala kang kita. Pag 3 buwan kang hindi kumikita. Habang naghihintay ka, may ibang tao na nagsisimula na, nagkakamali na, natututo na at kumikita na. Yung hesitation mo ngayon, binabayaran mo siya ng oras. At yung oras na yon ay hindi mo na siya mababawi. Ako nung nagsisimula ako, inaamin ko hindi naman ako handa nun. Kinakabahan pa ako, pero kumuha ako ng kliyente. At doon ako natuto. At yun din yung gusto kong i-share sa inyo. Sayang yung oras na naghihintay ka pa ng maging ready ka. Kasi yung sa totoo, wala namang perfect eh. Kailangan mo talagang magsimula. At if may question ka, nandito naman ako para tulungan ka. So, yun yung breakdown, lahat ng ginastos ko. Kung iniisip mo, hindi talaga yung budget yung hadlang para magsimula ka. At kung na-realize mo ngayon na pwede naman pala, ang next mong tanong is, okay, paano ako makakakuha ng first client ko? I-click mo na yung pagkatapos nito at kung may mga tanong ka, i-comment mo lang sa baba. Binabasa ko po lahat yan. Salamat po sa panonood. God bless and bye.